Vice President na ako sa isang malaking korporasyon. Kaya simula ngayon, ang sustento sa mga magulang natin, kanya-kanyang galing na sa sarili nating sahod, ha? Sa isang mamahaling fine dining restaurant sa Bonifacio Global City, mayabang na ipinahayag ito ng asawa kong si Marco habang pinaiikot-ikot ang laman ng kanyang kopita ng champagne. Ang biyenan kong si Aling Dolores at ang hipag kong si Celine ay tila mga asong ulol na sumang-ayon kasabay ng mapanlibak na tingin sa akin. Naku, yan na ang uso ngayon, di ba? Kanya-kanyang pera, kanya-kanyang tulong sa pamilya. Sofia, wala ka namang tutol diyan, di ba? Pang-aasar ni Celine. Dahan-dahan kong pinunasan ng table napkin ang gilid ng aking bibig at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Oo naman, magandang ideya yan. Suportado ko yan ng buong buo. Pero lingid sa kanilang kaalaman, ang lahat ng luho nila ay galing sa akin. Ang libo-libong pisong halaga ng Louis Vuitton bag ng biyenan ko, ang buwanang hulog sa bagong-bagong SUV ng hipag ko, lahat ng iyon ay palihim kong binabayaran mula sa sarili kong pera. Hindi nila alam na sa isang salita lang nila, sila na mismo ang pumutol sa sarili nilang gripo ng kayamanan. Ano kaya ang magiging bukas para sa aroganteng pamilyang ito? Bago magsimula, pindutin ang subscribe at like. Naway mapuno ng kaligayahan ang inyong mga tahanan. Heto na ang kwento. Sa puso ng BGC, sa isang pribadong silid ng sikat na restaurant na Luz Biminda, dahan-dahang inilapag ang mga platong gawa sa pinakintab na porselanas sa ilalim ng malamlam na ilaw. Sumandal si Marco sa kanyang upuan at itinaas ang kanyang kopita. Itaas ang mga baso. Alam niyo ba kung anong araw ngayon? Ito ang araw na ang isang Marco de la Cruz ay hindi na isang hamak na senior manager lang. VP na ako. Ha. Pumalakpak ang biyenan ko na may malawak na ngiti. Hay, ang galing-galing talaga ng anak ko. Ang iba riyan kapag tumatanda, sinisibak na sa trabaho. Pero itong anak ko naging vice president pa. Naku, kailangan kong magpa-cater at mag-party sa village bukas. Sumimsim ng champagne si Celine at tinapik ang braso ng kapatid. Kuya, ang bongga mo! Congrats! Pero teka, magkano na eksakto ang umento mo? Sabi nila, kapag VP, limpak-limpak na pera ang binibigay ng kumpanya, di ba? Yan ang pinaka-curious ako. Itinaas ni Marco ang kanyang baba. Huwag kayong mabibigla. Ang basic salary ko pa lang, doble na. Doble. Idagdag mo pa ang year-end bonus at performance bonus, barya na lang ang milyon. Napatakip ng bibig si Aling Dolores. Naku, Diyos ko, milyon-milyon. Hay, ang swerte ko talaga. Lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa'yo, ngayon ko na nararamdaman ang ginhawa. Iba talaga kapag kadugo mo. Ang matalino kong anak ang the best. Nagningning ang mga mata ni Celine. Wow, rich kid ka na talaga kuya. So, bilang selebrasyon, pwede mo na akong ibili ng bagong kotse, di ba? Itong sasakyan ko ngayon, parang lata na. Nakakahiya sa mga amiga ko. Marami ka namang pera kuya. Tumango si Marco. Sige na, pag-iisipan kong maigi. Bibilhan kita ng magandang modelo. Ngayon, hindi na tayo kapos sa pera. May kalayaan na tayong gumastos. Ako naman ay tahimik na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, inilapag ang napkin sa aking kandungan. Walang imik akong kumakain. Napansin ako ni Marco at sumulyap bago muling uminom ng champagne. Kaya nga, ngayong kumpleto tayong pamilya, mayroon akong isang napakahalaga at napakagandang suhestiyon. Makinig kayong mabuti. Sumandal si Celine. Ano yon kuya? Baka naman bukod sa kotse, may balak ka pang bilhan ako ng bagong designer bag. Umiling si Marco. Hindi, pakinggan niyo muna ako. VP na ako. Kaya simula ngayon, ang mga gastusin para sa mga magulang natin, mga abuloy sa patay, o kahit anong tulong pinansyal sa pamilya, kanya-kanya na tayo. Ang pamilya ko, ako ang bahala. Ang pamilya mo, ikaw ang bahala. Ibinaling niya ang tingin sa akin.
Napatigil si Aling Dolores. Marco, ano bang pinagsasabi mo? Bakit bigla kang nagkakaganyan? Kanya-kanya? Anong klaseng salita yan sa harap ng asawa mo? Ikinumpas ni Marco ang kamay. Nay, hindi na ako ordinaryong empleyado. VP na ako. May reputasyon akong inaalagaan at iba na ang kinikita ko. Dapat lang na maging malinaw ang usapan sa pera. Ang nanay ko, aalagaan ko gamit ang sarili kong pera. Ang pamilya ni Sofia, siya na ang bahala. Di ba mas malinis at praktikal yon? Sumabad si Celine. Oo nga, Nay. Tama si Kuya. Ganyan na ang sistema ngayon. Ang mga mag-asawa, hiwalay ang pera. Nagtatrabaho naman si Ate Sofia. Di ba? Kanya-kanyang pera para sa kanya-kanyang magulang. Uso, yan. Napatingin sa akin si Aling Dolores. Sa bagay, may punto. Hoy, Sofia, nagtatrabaho ka naman, di ba? Dahil ganyan na ang sinabi ng magaling kong anak, siguro tama lang na kanya-kanya na. Wala ka namang sama ng loob o reklamo, di ba? Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Lahat ng mata nila ay nakatuon sa akin. Opo, Nay, napakagandang ideya po niyan. Sang-ayon po ako ng buong buo. Tinaasan ako ng kilay ni Marco. Talaga? Seryoso ka? Hindi ka galit? Okay lang talaga sa'yo? Tinaas ko ang aking kopita. Oo naman, mahal. VP ka na at gusto mong maging malinaw sa pera. Bakit naman ako magagalit? Wala akong sama ng loob. Praktikal at matalino ang suhestiyon mo. Sumulyap si Celine na may halong pangiinsulto. Wow, ang cool naman ni ate. Pero sigurado kang okay ka lang? Malaki na ang sahod ni Kuya pero hindi mo na yon mahahawakan. Ikaw na mag-isa ang susuporta sa pamilya mo gamit ang kakarampot mong sahod. Baka mabaon ka sa utang niyan. Sumimsim ako ng champagne. Huwag mo akong alalahanin, Celine. Kayang-kaya ko. Ako na ang bahala sa mga magulang ko gamit ang sarili kong pera. Magaan pa nga sa pakiramdam. Tumango si Marco na may ngiti ng tagumpay. Ha ha ha, ganyan nga ang asawa ko. Madaling kausap, mabilis umintindi. Medyo nahiya pa akong sabihin, pero ito talaga ang pinakamagandang paraan para walang samaan ng loob. Nagtawanan si Aling Dolores at Celine. Oo naman, ang manugang natin hindi matigas ang ulo. Marunong lumugar at alam ang kanyang posisyon. Sabi ni Celine. Ay, oo nga pala ate. Para malinaw, yung credit card na ginagamit namin ni Nay sa mall, hindi mo nababayaran kahit 5, ha? Si Kuya na ang bahala sa lahat. Medyo nahihiya rin kami minsan kapag ikaw ang nagbabayad. Ngayon, wala nang hiya-hiya, ang saya. Tumango ako. Oo, Celine, sabi nga ng kuya mo, VP na siya. Malinaw na ang usapan. Mula ngayon, ang gastusin ni Nay sa mall, wala na akong pakialam. Kanya-kanya na tayo. Tumayo si Marco at inakbayan ang ina. Siyempre naman, Nay, sa darating na Sabado, diretso tayo sa VIP lounge ng paborito ninyong mall. VP na ang anak nyo, kaya ipaghanda nyo na ang sarili nyo sa pinakamahal na bag na gusto nyo. Tuwang-tuwa si Aling Dolores. Aba, oo, ang kadugo ko lang talaga ang maaasahan ko sa mundo. Lahat ng kaibigan ko inggit na inggit sa akin. Tamang-tama, may ipagyayabang na naman akong bagong bag. Ako rin kuya, sasama ako, sigaw ni Celine. Gusto ko ring mag-shopping ng mga mamahaling makeup at damit. Gagamitin ko rin ang credit card mo, ha? Sige lang, sagot ni Marco. Sama ka na. Ang saya-saya ko ngayon. Sa Sabado, magpapakasawa tayo sa pinakamamahaling gamit sa mall. Nang matapos ang hapunan, dumating ang waiter dala ang bill. Sinulyapan ito ni Marco at itinulak ang credit card terminal papunta sa akin. Uy, ang laki ng bill. Mahal, dyan sa wallet mo, may card ka. Di ba, ikaw na ang magbayad. Yung card ko, nasa pinakailalim pa ng wallet, tamad akong kunin, bayaran mo na. Kinuha ko ang aking card at iniabot sa waiter. Mahigit 100,000 piso ang binayaran ko. Salamat sir, sabi ni Marco sa waiter.
Babalik kami rito kasama ang ibang mga executive. Dapat mas masarap pa ang pagkain, ha? Ang sarap ng kain namin ngayon. 11:00 ng gabi, tahimik akong pumasok sa aming condo unit. Mula sa kwarto ng anak kong si Bea sa dulo ng pasilyo, may sinag ng ilaw na tumatagos. Hinubad ko ang aking sapatos at dahan-dahang binuksan ang kanyang pinto. Nakalatag sa kama ni Bea ang kanyang bagong uniforme para sa senior high habang siya'y tutok sa cellphone. Sa kanyang study table, nakatambak ang mga libro at reviewers. Bea, anak, gabi na. Bakit cellphone pa rin ang hawak mo? Nagulat si Bea. Mama, kailan pa po kayo dumating? Hindi ko po narinig. Nakakagulat kayo. Umupo ako sa gilid ng kama at hinawakan ang uniforme. Excited ka na ba sa bago mong uniforme? Kapag suot mo na to, mag-aaral ka na ba talaga ng mabuti? Tumango si Bea. Opo ma, pagpasok ko sa senior high, seseryosohin ko na po talaga. Gusto kong makapasok sa top 10 ng klase. Inayos ko ang kwelyo ng uniforme. Ang galing mong magsalita. Pero bakit hindi ka man lang umuupo sa study table mo? Kailan mo balak sagutan yang mga mamahaling reviewer na binili ko? Yumuko si Bea. Ewan ko po ma, kapag uupo na ako, bigla na lang nawawala ang gana ko. Parang biglang sumasakit ang katawan ko. Bukas na lang po talaga, promise. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Bea, hindi ka napipilitin ni mama na mag-aral. Pero mula ngayon, gusto kong pagmasdan mong mabuti kung paano ako mabubuhay. Tingnan mo kung paano kumita ng sariling pera at tumayo sa sariling mga paa nang hindi umaasa sa asawa o sa mga biyenan. Panuorin mo. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Ano pong ibig niyong sabihin, ma? Nakakatakot naman po yan. Nag-away po ba kayo ni Papa? O inaway na naman kayo ni Lola? Ngumiti ako at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi. Malalaman mo rin. Basta huwag mong kalimutan ang sinabi ko. Itanim mo sa isip mo. Mama, may problema po ba talaga? Iba po ang tingin niyo ngayon. Parang hindi kayo ang mama ko na laging malumanay. Wala talaga, sabi ko habang tumatayo. Nag-iisip lang si mama kung paano tayo mabubuhay ng maayos. Matulog ka na. Isinara ko ang pinto at naglakad papunta sa aking home office. Ikinandado ko ang pinto mula sa loob. Umupo ako sa tapat ng mesa at binuksan ang pinakailalim na drawer. Kinuha ko ang aking personal na laptop. Matapos ilagay ang komplikadong password, bumukas ang aking asset management software. Nakahanay doon ang 12 ng bank accounts at transaction histories. Nakakainis, bulong ko. 10 taon ko nang pinupulot ang mga basura ng pamilyang ito. Ginagastos nila ang pera ko na parang sa kanila. Tama na, tapos na ang pagiging tanga ko. Tiningnan ko ang mga huling transaksyon. Last month, biyenan sa luxury mall, 420,000 pesos. Hipag, car amortization, $120,000. Mako, golf club membership fee, 75,000. Napangisi ako, 420,000 pesos para sa bag ni Nay, 180,000 pesos para sa kotse ni Celine at pati pang golf mo galing sa bulsa ko. Tapos sasabihin mong kanya-kanya na tayo. Sige, pagbibigyan kita. Kinuha ko mula sa drawer ang corporate seal at isang OTP generator. Nag-login ako sa credit card management system. Lumitaw ang listahan ng mga supplementary card holders. Isa-isa kong tinanggal ang kanilang access. Card ni Nay sa mall, 1. Card ni Celine para sa gas, 2, 3. At ang emergency credit card ng magaling kong asawa, 7 lahat, kumpleto. Pinindot ko ang malaking pulang button na cancel all. Isang confirmation window ang lumitaw. Are you sure you want to cancel? Walang pag-aalinlangan kong pinindot ang confirm. Siyempre naman, ang magaling kong asawang VP na ang nagsabi na kanya-kanya na bilang masunuring asawa, susunod ako. Tingnan natin kung paano kayo mabubuhay bukas nang walang ni isang kusing. Cancellation complete.
Pumunta ako sa automatic fund transfer menu. Nakita ko ang monthly transfer to Dolores de la Cruz, 250,000 pesos. Pinindot ko ang delete. Ang pinaghirapan kong 250,000 pesos na buwan-buwan kong ibinibigay sa'yo, Nay, tapos na rin. Tingnan natin ang itsura mo bukas kapag hindi gumana ang card mo at walang pumasok na pera sa bangko mo. Deletion complete. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Reyes. Attorney, ako to. Yung matagal nang nakabinbing acquisition ng lupa sa Clark. Ituloy na natin bukas, 9 a.m. sharp. Oras na para kumilos. Opo, Ma'am Sofia. Sa wakas, gaano po kalaking cash ang kailangan nating i-liquidate para bukas? Unahin mo na ang 2 bilyong piso. Tawagan mo ako kung kulang. Siguraduhin mong sapat. Masusunod po. Ma'am, sasabihan ko na po ba si Don Ricardo Villena? Wag muna, sagot ko. Hayaan mo lang siya. Ako na mismo ang tatawag sa kanya sa tamang panahon. Sige po, ma'am. Ihahanda ko ang 2 bilyon at magkita tayo sa opisina bukas. Isinara ko ang laptop at ibinalik sa drawer. Narinig ko ang boses ni Marco mula sa pasilyo. Hoy, Sofia! Anong ginagawa mo diyan? Matulog ka na. Maaga pa akong gigising bukas para magluto ka. Lumabas ako ng opisina. Oo, heto na. Mauna ka nang matulog. May munting ngiti sa aking mga labi. Pagpasok ko sa kwarto, nakahiga na si Marco, nakapikit. Inaantok na ako. Ano bang ginawa mo sa lungga mo at ngayon ka lang? Wala, sagot ko habang nagbibihis. Naglilinis lang. Itinatapon ang mga hindi na kailangan. Matutulog na ako. Bukas, iikutin ko lahat ng boss sa kumpanya para sa promotion treat ko. Sobrang busy. Humiga ako. Oo nga, VP ka na, di ba? Magpakapagod ka bukas. Matulog ka na ng mahimbing. Bumulong si Marco. Ganda ng dinner natin, no? Kahit malaki ang nagastos mo, sulit naman. Ang saya-saya ni nanay. Lalo pa siyang sasaya bukas sa mall. Tumingin ako sa kisame. Oo, sobrang ganda. Ini-imagine ko na nga kung gaano kalakas ang magiging sigaw ni Nay sa tuwa bukas sa mall. Nagsimula nang humilik si Marco. Tinitigan ko siya ng malamig. Sa isip ko, malinaw na ang lahat ng mangyayari bukas. Kinabukasan, 11 a.m., pumasok si Aling Dolores sa paborito niyang luxury brand store sa Greenbelt. Ma'am Dolores, welcome po. Ano pong hanap natin ngayon? Bati ng sales staff. Naging VP ang anak ko, mayabang na sabi niya. Kaya bibili ako ng bagong bag. Wow, congratulations po. Dito po tayo. May mga bago kaming dating. Pinakita ng staff ang isang itim na leather bag. Limited edition po ito, ma'am. Gawa sa balat ng buwaya. Magkano to? Tanong ng biyenan ko. 400,000 po, ma'am. Sige, kukunin ko. Card. Inabot niya ang card. Ngunit pag-swipe ng staff. Beep error! Ay, ma'am. Sorry po. Declined po ang card. Ano? Ulitin mo. Maayos yan. Sinubukan ulit. Transaction declined. Card blocked. Card blocked daw po. Baka po kailangan yung tawagan ang bangko. Namula ang mukha ni Aling Dolores. Naglabas siya ng isa pang card. Ito, subukan mo. Ganoon pa rin. Declined. Naglabas siya ng pangatlo. Declined pa rin. Nanginginig ang kamay niya habang tinatawagan ako. Hello, Nay? Sofia, lahat ng card ko. Blocked. Anong nangyayari? Napapahiya ako rito sa mall. Sabi po ni Marco kahapon, kanya-kanya na tayo. Di ba po? Mahinahon kong sagot. Ano? Ikaw ang nag-block nito? Opo. Dahil kanya-kanya na po tayo. Nagloloko ka ba? Ibalik mo yan. Tawagan niyo po ang anak ninyo. Ibababa ko na po. Pinatay ko ang tawag. Iniwan ni Aling Dolores ang bag at dali-daling lumabas ng store. Tinawagan niya si Celine. Pumunta ka sa bahay ngayon din. Susugurin natin yang si Sofia. Isang oras ang lumipas, pinindot nila ang doorbell ng kondo ko. Pagbukas ko, itinulak ako ni Aling Dolores papasok. Anong kalokohan to?
Ano pong problema, Nay? Ibalik mo ang mga card ko. Sumandal ako sa pader. Sinunod ko lang po ang sinabi ni Marco. Kanya-kanya na, ate, hindi naman literal yon, sabi ni Celine. Pakitang tao lang yon. Para sa akin, seryoso ang dating. Naghagis ng una ng biyenan ko, walang hiyak ang manugang. Itinapon din ni Celine ang mga palamuti sa isang estante. Ibalik mo, sabi eh. Kinuha ko ang cellphone ko. Kung hindi kayo aalis, tatawag ako ng pulis. Sakto namang dumating si Bea mula sa eskwela. Nabitawan niya ang kanyang bag nang makita ang nagkalat na gamit. Mama, anong nangyayari? Tingnan mo ang nanay mo, sigaw ni Aling Dolores. Ganito ang ginagawa niya sa amin. Nagtago si Bea sa likod ko. Umalis na po kayo, Marin kong sabi. Kung hindi, idedemanda ko kayo ng trespassing. Denial ko ang 117. Biglang hinila ni Aling Dolores si Celine. Tara na, umalis na tayo. Nang makaalis sila, niyakap ko si Bea. Okay lang, anak. Okay na. Samantala, sumugod si Aling Dolores sa opisina ni Marco sa Ayala. Nasaan si Marco de la Cruz? Pababain niyo siya, sigaw niya sa lobby. Nataranta ang receptionist. Nagpanik ang mga security guard. Tumakbo si Marco pababa. Nay, anong ginagawa niyo rito? Ang asawa mo, binlock lahat ng card ko. Napahiya ako sa mall. Dinala ni Marco ang ina sa isang coffee shop. Ipinakita ni Aling Dolores ang mga card. Lahat to, hindi gumagana. Pati ang sustento ko, wala. Binuksan ni Marco ang kanyang banking app. Nakita niya ang bayarin sa credit card. Card ni Dolores, P1, 4 million. Card ni Celine, P750,000. Namutla si Marco. Ano to, Nay? Ganito kalaki ang gastos nyo sa isang buwan. VP ka na, di ba? Kaya mo nang bayaran yan. Halos mabitawan ni Marco ang cellphone. Nay, triple po to ng sahod ko. Ang hindi alam ng ina, si Marco ay nalubog sa utang dahil sa isang masamang investment. Lahat ng credit limit niya, ubos na. Wala siyang pambayad. Nay, wala po akong pera ngayon. Anong wala? Paano ako? Kasabay nito, kasama ko si Attorney Reyes sa rooftop ng isang building sa BGC. Ma'am Sofia, itong area na to, pwede na nating bilhin. Maganda ang presyo. Tiningnan ko ang plano. Maganda ang lokasyon. Malapit sa expressway, maganda ang mga eskwelahan. Opo, siguradong tataas ang halaga nito sa loob ng 5 taon. Sige, ituloy nyo. Ihanda ang kontrata. Sa kabilang dako, sa opisina ng pinakamalaking venture capital firm sa bansa, binigyan ng report si Don Ricardo Villena. Don Ricardo, kumpirmado po. Ang may-ari ng JS Holdings ay isang Sofia Reyes. Ngumiti si Don Ricardo. Interesting, magaling ang babaeng yan sa investment. Ang return on investment po niya sa nakalipas na 3 taon ay doble ng industry average. Gusto ko siyang makilala. Hanapin mo ang contact number niya. Gabi, umuwi si Marco. Sofia, bakit mo binlock ang card ni nanay? Sinabi mo, kanya-kanya na tayo. Kahit na, sobra naman yan. Ibalik mo. Naglabas ako ng isang papel mula sa opisina. Isang table napkin. Basahin mo. Nakasulat doon. Nagkasundo kami na kanya-kanya. Nang sustento sa pamilya, may pirma ni Marco. Kailan to? Kagabi. Ikaw mismo ang sumulat at pumirma. Nakalimutan mo na. Pakitang tao lang yan. Para sa akin, seryoso. Lumuhod si Marco. Parang awa mo na, Sofia. Bayaran mo muna ang utang ni nanay. Sobrang laki. Umiling ako. Hindi, wala kang makukuha sa akin kahit 5. Paano na ako? Problema mo na yan. Tinalikuran ko siya. Napaupo si Marco sa sahig. Hawak ang kanyang ulo. Makalipas ang ilang araw, nagtago si Marco sa banyo ng opisina at nag-search sa Google. Mabilisang pautang. Tumawag siya sa isang numero. Hello, si Boss Leo to. Boss, kailangan ko ng pera. Urgent. Magkano? 2.5 million. May collateral ka? O magandang trabaho? VP ako sa Vanguard Corp. Aba, pwede. Saan tayo magkikita?
Nagkita sila sa isang coffee shop. Ipinakita ni Marco ang kanyang business card. Okay, pwede ang 2.5 million, sabi ni Boss Leo, pero may interes. Magkano? 20% kada buwan. 500,000 ang interes mo kada buwan. Nanigas si Marco. Ang laki naman. O sige, sa iba ka na lang. Tumayo si Boss Leo. Teka, sige, payag na ako. Pumirma si Marco sa kontrata. Pumasok ang pera sa account niya. Sa susunod na buwan ha, 500,000 kapag hindi malaking gulo to. Kasabay nito, nasa isang real estate office ako. Ma'am Sofia, itong building na to, nasa tapat mismo ng eskwelahan ng anak ninyo. Ang baba ay coffee shop, ang taas ay study hub. Magkano ang kita kada buwan? Average po, 1.5 million. Magkano ang bentahan? 175 million po. Pero kung cash, 15 million discount. Inilabas ko ang corporate seal ko, 160 million cash. Pwede bang i-close ang deal ngayon? Nanlaki ang mata ng ahente. Sa loob ng isang oras, akin na ang building. Sinundo ko si Bea sa eskwelahan. Saan tayo pupunta, ma? Ipapakita ko sa iyo ang opisina ni Mama. Dinala ko siya sa isang building sa Ayala. 15th floor, JS Holdings, Real Estate and Asset Management. Pagbukas ng pinto, sabay-sabay na tumayo ang mga empleyado. Good afternoon, Ma'am Sofia. Gulat na gulat si Bea. Dinala ko siya sa conference room kung saan naghihintay ang team ko. Simulan na. Nagsimula ang presentation. Clark Techno Hub Acquisition. Total investment, 2 billion pesos. Projected ROI, 40%. Isang oras kaming nagpulong. Si Bea, tahimik na nanonood sa tabi ko, namamangha. Pag-uwi, dumiretso si Bea sa kwarto niya. Ipinatay ang cellphone, naglabas ng bagong notebook at nagsimulang gumawa ng study plan. Binayaran ni Marco ang utang ng ina gamit ang perang inutang sa loan shark. Pero kinagabihan, tumawag ulit si Aling Dolores. Marco, kailangan ko pa ng pera. 1.5 million. Ano? Saan na naman po yan? Nangutang ako sa mga kamag-anak. Nabalitaan nilang VP ka na, kaya nangako akong babayaran ko sila ng may interes. Napahilakbot si Marco. Paano na ang interes kay Boss Leo? Paano itong bagong utang? Tinawagan niya ako, pero hindi ko sinagot. Samantala, nasa isang private dinner ako kasama si Don Ricardo Villena. Mes, Reyes, nakakabilib ang portfolio mo, sabi niya. Inilapag niya ang isang folder. May proyekto akong gusto kong ikaw ang mamahala. Clark Techno Hub Exclusive Development Project. Total project cost, 25 billion pesos. Gusto kong ikaw ang maging main partner ko. Ano po ang profit sharing? Tanong ko. 60-60. Ikaw ang 40. Inilahad ko ang aking kamay. Deal. Isang buwan nang lumipas. Biglang pumasok si Boss Leo at ang dalawang alipores niya sa opisina ni Marco. VP de la Cruz, kamusta na? Bakit kayo nandito? Lumabas kayo. Nasaan na ang interes ko? 500,000. Nagpanik si Marco. Sa susunod na linggo, promise, kapag hindi mo yan binayaran ngayon, ipopost ko ang kontrata mo sa Facebook page ng kumpanyang to. Nakiusap si Marco. 2 araw. Bigyan niyo ako ng 2 araw. Sige, ode für oras. Kasabay nito, sa kondo ko, sa pilitang ipinabukas ni Aling Dolores at Celine ang pinto sa isang locksmith. Pinasok nila ang unit at hinalughog ang mga gamit ko para magnakaw ng alahas. Sa aparador ko, nakita nila ang mga gintong kwintas at Rolex na relo ko habang nilalagay nila sa bag. Lola, tita, anong ginagawa niyo rito? Si Bea, maagang umuwi dahil may kanseladong klase. Nakita ni Bea ang nagulong kwarto. Bakit po ganito? Huwag kang makialam, bata, sigaw ni Aling Dolores. Hinawakan niya ang braso ni Bea sa pagpupumiglas. Naitulak niya ang apo. Tumama ang siko ni Bea sa kanto ng kama. Aray, dumanak ang dugo. Mama, umiyak si Bea. Tara na, bilis,
sabi ni Aling Dolores. Pero pagbukas nila ng pinto, nakatayo ako roon kasama ang 2 pulis. Huli kayo. Tumakbo ako papunta kay Bea. Nang makita ko ang dugo sa braso niya, nanlisik ang aking mga mata. Arestuhin niyo sila, sabi ko sa mga pulis. Trespassing, attempted robbery at physical injury to a minor. Patawarin mo kami, Sofia. Pagmamakaawa ng biyenan ko. Sa korte na kayo magpaliwanag. Hindi ako makikipag-areglo. Sa kulungan, umiyak si Aling Dolores. Marco, ilabas mo kami rito. Kausapin mo si Sofia. Tinawagan ako ni Marco. Parang awa mo na, iatras mo na ang kaso. Hindi, sinaktan nila ang anak ko. Magdusa sila. Pinatay ko ang tawag. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa opisina ni Marco. Pinatawag siya sa HR. Mr. De La Cruz, you are hereby summoned to an administrative hearing for conduct unbecoming of an executive. Gumuho ang mundo niya. Ilang araw ang lumipas, dumating si Boss Leo at ang kanyang mga tauhan sa lobby ng opisina ni Marco. May dala silang malaking tarpaulin. Marco De La Cruz, VP, estapador, magbayad ka ng utang. Nagsigawan sila gamit ang megaphone. Naglabasan ang mga empleyado, kumukuha ng video. Dumating ang HR director. Mr. De La Cruz, you are terminated. Effective immediately. Kinuha ang kanyang ID. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa isang kahon at umalis habang pinagtitinginan at pinagbubulungan ng lahat. Umuwi ako at nag-empake. Inilagay ko sa labas ng pinto ang lahat ng gamit ni Marco. Lumipat kami ni Bea sa isang bagong penthouse unit sa Rockwell na may tanawin ng buong siyudad. Gabi, dumalo ako sa isang charity ball na inorganisa ni Don Ricardo. Habang naglalakad ako sa red carpet, kumislap ang mga flash ng kamera. Si Marco naman nakatago sa isang maruming motel sa Pasay, nanonood ng balita. Nakita niya ako sa TV maganda, matagumpay, nakangiti, sinuntok niya ang pader. Sumakay siya ng taxi at pinuntahan ang hotel. Hinarang siya ng mga security. Wala kang imbitasyon, sir. Nagpumilit siya. Hinila siya ng mga bodyguard at itinapon sa isang maputik na parking lot. Sa loob ng ballroom, in-announce ni Don Ricardo, I am proud to announce my sole partner for the 2.5 billion peso Clark Techno Hub project, Miss Sofia Reyes of JS Holdings. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo ako at ngumiti sa kanila. Kinabukasan, sinamsam ng mga tauhan ng korte ang bahay ni Aling Dolores. Lahat ng gamit nilagyan ng Livied property. Dumating din ang mga tauhan ni Boss Leo. Hanapin niyo ang anak niyo. Siya ang magbayad. Si Celine naman, palihim na kinuha ang natitirang pera ng ina na nakatago sa ilalim ng sahig at tumakas. Bumalik si Marco sa dati naming kondo, pero pinalitan ko na ang lock. Ang mga gamit niya nakakalat sa labas. Umupo siya sa sahig, umiiyak, yakap-yakap ang kahon ng kanyang mga damit. Isang buwan ang lumipas. Ang JS Holdings ay lumago ng husto. Mula sa 10 empleyado, naging 200 na. Si Bea, nag-excel sa klase. Sumali sa isang National Invention Contest para sa mga estudyante at nanalo ng grand prize para sa isang study planner app. Sa kanyang speech, sinabi niya, iniaalay ko po itong parangal sa aking ina na nagturo sa akin kung paano tumayo sa sariling mga paa. Nasa audience ako, lumuluha sa tuwa. Isang hapon, nakaupo ako kasama si Don Ricardo sa rooftop lounge ng bagong tayong building. Sofia, you've become a force to be reckoned with, sabi niya. Salamat po sa tiwala ninyo, Don Ricardo. Hindi. Galing mo yan, pinaghirapan mo. Tumingin ako sa syudad. Dati, pangarap ko lang to. Pinagsisisihan mo ba ang nakaraan? Umiling ako. Hindi po. Ngayon, pakiramdam ko, ngayon pa lang ako tunay na nabubuhay. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Bea. Mama, masaya po ba kayo? Niyakap ko siya. Oo naman, anak. Dahil kasama kita. Ako rin po, Mama. Sobrang saya ko.
Magkayakap naming pinanood ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, ang aming kinabukasan, kasing liwanag ng mga bituin. Epilogo. Sumunod na araw, nagpunta ako sa kulungan kung saan nakakulong si Marco dahil sa mga kaso ng estafa mula kay Boss Leo at iba pang pinagkakautangan. Kasama ko ang 3 abogado mula sa pinakamagaling na law firm sa bansa. Sa loob ng visitation room, sa likod ng makapal na salamin, nakita ko si Marco, payat, gusgusin, at mukhang tumanda ng 20 taon. "Sofia, patawarin mo ako, tulungan mo ako," sigaw niya. Idinidiin ang mukha sa salamin. "Magkano ang utang mo?" Malamig kong tanong. "Mga 5 milyon na lahat, kasama interes." "Gusto mong bayaran ko?" Nanlaki ang mata niya. "Talaga?" Ipinasok ng abogado ko ang mga dokumento sa maliit na siwang. "Pirmahan mo to. Divorce papers, waiver of all claims, full custody of the child to the mother." "Ano to?" "Ayoko. Hindi ako papayag." Inilabas ko ang isang USB. Nandito ang lahat ng ebidensya ng illegal mong transaksyon sa mga loan shark. At ang CCTV footage ng pananakit ng nanay mo kay Bea. Kapag hindi ka pumirma, diretso to sa piskal. Baka habang buhay ka nang hindi makalabas dito. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang ballpen. Si Bea, hindi mo na siya makikita. Wala siyang ama na katulad mo. Umiiyak siyang pumirma sa lahat ng dokumento. Tumayo na ako para umalis. Sofia, parang awa mo na." Hindi ako lumingon. 1 linggo ang lumipas, pinal na ang aming diborsyo. Binayaran ko ang utang niya hindi para sa kanya, kundi para tuluyan na siyang mawala sa buhay namin. Si Aling Dolores, na-stroke at na-confine sa isang public hospital mag-isa. Si Celine, hindi na mahanap. Si Marco, nabubulok sa kulungan. Kami naman ni Bea, nagbakasyon sa Amanpulo. Habang nakatingin sa napakagandang dagat, hinawakan niya ang kamay ko. "Mama, gusto kong maging katulad niyo paglaki ko." Ngumiti ako. "Mas hihigitan mo pa ako, anak." Ang kwento namin ay nagtapos sa isang perpektong paghihiganti at pagbangon. Ang buhay na puno ng pag-asa, kalayaan at tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lang para sa aming dalawa. Ang pinakamahalagang pamana na maibibigay ko sa aking anak ay hindi pera, kundi ang lakas ng loob na tumayo sa sariling mga paa. Kung napakinggan o nabasa ninyo ang kwento hanggang sa dulo, mag-iwan naman kayo ng komento. Salamat po.